Itong Department of Justice ng Amerika, pinagbayad tong si Cummins ng $1.6 billion at meron pang $325 million dun sa pollution remedy. Ayan, pollution remedy, pollution remedy. Paano naman dito sa Pilipinas? Paano naman yung pollution remedy na araw-araw na produce nitong mga malalaking establishments na to? Pagbayarin itong mga araw-araw na nagpo-produce ng pollution, yung makukuhang penalties doon, yung makukuhang pera doon, ibigay mo dito, itulong mo dito sa modernization. Ito namang maliliit na tsuper, pagbayarin itong mga nagkokos talaga ng pollution. Kasi hinto na sila eh. Wala na yung mga jeep nila, face down na. Wala na yung nagkokos ng pollution, nga lang wala silang trabaho, wala silang pera. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan na po, natuluyan na. Itong Ram pickup trucks ay i-recall na yung kanilang 600,000 units. Ito po yung mga units na naapektuhan nung kanilang nilagay na device. Yung device po na yun, yung emission control software na hindi naman nila ipinaalam sa authorities diyan sa US. Kaya po nung nagkabistuhan at nalaman, ang naglagay po pala nun ay yung mismong nagmamanufacture din ng makina, yung Cummins. So ngayon, pinagbabayad po ng Department of Justice ng Amerika itong Cummins ng $1.675 billion. Napakalaki. At meron pa po silang penalty, yun naman doon po sa pollution remedies na $325 million. Tinry ko po na i-convert sa pesos yan at ang lumabas po dyan ay 17,875 million pesos. Ganon kahigpit ang batas sa US. Kaya po itong Cummins ay napatawan ng ganyang napakalaking penalties. Kung dito po sa Pilipinas mangyayari yan, ako po, yung standard na yan ng US, hindi po tayo papasa. Dahil mangilan-ngilan lang po yung naka-Euro 6 dito sa atin. At yan pa yung mga sasakyan ng mga mayayaman. Pero tayong mga mahihirap, naku po, ang mga sasakyan natin ay karamihan. Euro 2, Euro 3, Euro 4, at yung iba nga hindi pa umabot sa Euro. Balikan po natin itong jeep modernization. Tapos na. January 31, talagang wala nang biyahe at ang sabi nga po ng LTFRB, kolorum na po lahat kasi tapos na yung ibinigay sa kanilang mga palugit. Pero sabi naman po ng LTFRB ay marami pa silang aayusin. Since tayo nga po ay naging driver doon noong araw, ay paubaya nyo po na magbigay lang ako ng konting sentimiento. Kasi po, nung mga panahon na yun, kami ng tatay ko sa umaga, babiyahe kami, ihahatid namin sa kanilang mga opisina or sa kanilang mga pagtatrabahuhan, yung mga pasahero. Tapos sa hapon, susundo ka pa rin, di ba? Kasi kailangan mong kumita, namamasada ka. So hatid sundo yung mga tao na yan na, yan namang mga tao na yan, ay ang instrumento ng mga malalaking kumpanya na pinagtatrabuhan nila. Karamihan po dyan nagtatrabaho, karamihan mga nag-aaral. So nung panahon ko, yung mga nag-aaral noon, ngayon mga professionals na po sila. Marami silang karanasan na sila ay sumasakay sa mga jeepneys. So ngayon, mawawala na sila at hindi na nga po maibabalik yung mga lumang itsura dahil nga meron namang standard na susundin. Dahil hindi naman po pumayag na napalitan lang ng makina. So siguro kung bibilin mo yung iconic na jeep na yon, ay yung mga bagong gawa ngayon nila Francisco, nila Saraw at yung iba pang mga manufacturers nitong mga iconic jeeps po na to. So yung mga luma talaga, face down. Hindi naman face out. Face down, hindi na sila makakabiyahe. Wala na po silang prangkisa. So nakakalungkot lang at sila'y mawawala na sa kalye dahil nga ang isang malaking epekto nun sa kanila ay mawawalan sila ng hanap buhay. So sabi nga doon sa hearing, hindi madaling maghanap ng trabaho, sabi nga po ni Congressman Busita. At naramdaman din naman po yan ng LTFRB, kaya nga po mayroon silang marami pang aalamin dito, marami silang pag-aaralan pa. Pero hindi na daw po mahihinto yung modernization. Mga kapatid, nagsimula lahat yan, yung modernization na yan, dahil nga po doon sa Clean Air Act. Kailangan makasunod tayo doon unti-unti, base doon sa standard natin dito. So ngayon, ang standard natin dito, Euro 4 talaga. Kasi nga, ang tinitignan nila dyan, itong mga lumang jeep na to ay talagang nagbubugato ng may itim na usok. So isa yan sa kanilang mga tinitignan dyan at ito ay hindi na pasado doon sa standard natin ngayon na Euro 4. Yung nagpuproduce nga yan ng carbon dioxide, pati yung nitrogen oxide, pati po yung init na isinisingaw nito na pumupunta dyan sa atmosphere at nakakadagdag po yan sa init ng mundo. Siyempre, buong mundo naman po tayo. Kahit Pilipinas, napakaliit lang, part pa rin tayo ng mundo.
So kung marami daw yung mga jeep na yan na nag-iinit, nagpuproduce din yan, nagdadagdag din po yan ng init sa ating Earth atmosphere. Yan, ang gandang pakinggan. Ano po? So ngayon, sila po ay talagang, garahe na sila. At maglalabasan din naman yung maraming mga minibus. So maganda naman po talaga yung programa ng ng jeep modernization eh. Yun nga lang po, meron talagang konting mga conflicts pa yan at kailangan pong ayusin talaga ng LTFRB. So eventually itong mga na-displace na to, na mga drivers na to, nawalan sila ng trabaho for the meantime, siyempre hanap muna ng ibang mapagkukunan, 'di ba? Tapos pag dumating na itong mga sinasabi nilang mga modern jeeps, mga minibuses, kung ano pa man yan, magkakaroon na po sila ng trabaho. So ngayon, yung mga ini-interview ng mga television station, sabi nila, maganda daw ang kita nila. So kaya pa nilang abutin yung kanilang quota. Kasi nga po, iilan pa lang kayo eh. At eto nga, na-pace down nga yung iba. Kaunti na lang yung mga bumabiyahe. So dahil sa kakaunti pa lang kayo, maganda talaga ang kitaan. Pero kapag dumami na po kayo, di ba, ayan magta-traffic na rin, dadami na yung kalaban nyo sa kalsada na pumupulot din ng mga pasahero, liliit din po ang kita. Magiging matraffic din. So ngayon, magiging problema yan. Kaya nga po ang sigaw ng mga jeepney drivers, pati yung ibang mga namamasada, yun daw mga kolorum, ang dami. So ngayon, mawawala yung mga kolorum. So libre-libre ngayon nakakabiyahe yung ating mga modernized jeep. Panalo talaga sa kita. Kasi wala pa kayong kalaban. Pero pagdating na po ng mga kalaban nyo, ayan na. Mag-i-even na po yan. Pantayan na lang. Mga kapatid, ito po matatanaw nyo po ngayon, ito, yung maraming malalaking truck na nagdadaanan, mausok din. Matatanaw nyo ngayon, yung maraming mga delivery vans, mausok din. Pati yung mga lumang mga sasakyan na hindi rin Euro 4, matatanaw nyo, ang dami nila dyan sa kalsada. Matatanaw nyo rin, yung mga bus dyan sa EDSA, no? Mausok din, hindi rin pasado. Matatanaw nyo rin, yung mga factory, naglalabas din ng usok. Ayan. Pati yung mga condominiums na yan, pati yung mga hotels na yan, hindi nyo lang makikita kung saan dumadaan yung usok niyan. Kasi po, kung kayo po ay nakapasok na sa mga condominiums, may mga may mga daanan ng usok yan tuwing magluluto sila. Ngayon, lahat yan halos may air condition kasi pag wala kang air condition sa condo mo, napakainit. Doon sa loob ng condo mo. So maglalagay ka ng air condition. Ayan. Pati yung mga malls na yan, lahat yan, all throughout, within the day, naka-aircon yan, napakainit po nun ang isinisingaw nun. At ang lakas pong gumamit ng enerhiya niyan. At may mga restaurant din dyan. May mga lutuan din dyan, may mga kitchen din doon. Napakainit po nun. Sa mga hotel, sa mga restaurant dyan, napakainit. Hindi mo nga lang nakikita yung usok na inilalabas nila. Hindi mo nakikita yung kanilang carbon footprints. Diba? Lahat po ng mga sinasabi ko na yan, lahat ng nagkokos ng init na yan, dumadagdag yan doon sa init na pumupunta dito sa ating atmosphere. Yan nga po yung sinasabi nila na kapag hindi po naagapan yung init na yan na ngayon, nasa 2 degrees na po ang init ng buong mundo ngayon, dapat ay bumabaya ng 1.5 degrees Celsius pagdating ng 2040. Ayan. So lahat po nung nagkokos ng mga init na yan, nandyan pa rin, nanatili sila. Ngayon, itong ipapalit ng mga modern jeeps, mga minibus, mas mainit ito compare doon sa mga ipinahingan jeeps. So ang naging bottom line dito, itong mga jeepneys na to, kaya lang yan napahinga, ay dahil po doon sa pangit sila at hindi sila Euro 4. Pero kung babasihan po natin, yung pollution, nandun pa rin. Wala namang nabawas doon sa nagkokos na pollution ng mga restaurant, mga malls, mga condominiums, o sa mga bahay-bahay natin, pati yung mga sasakyan namin, wala naman nabawas eh. Ito ngayon na mababawas, itong maliit na sektor. Itong maliit na sektor na 300,000 units na jeeps, hindi kayang pantayan nung 300,000 na units na jeep na yon sa buong Pilipinas, itong init, itong pollution na ibinibigay nitong Metro Manila lang. Ganun po katindi. Hindi ko po alam kung tama ang aking taya dito, pero kung babasihan nyo po, itong 300,000 na units na jeep na to, bilangin nyo po kung ilan ng malls dito sa Manila, bilangin nyo kung ilan ng factory dito sa Manila, bilangin nyo lahat yung mga malalaking trucks na nagpapasukan dyan, no? Dyan sa port area. Lahat yan, bilangin nyo. Pati yung nananatili pang mga delivery vans, lahat ng mga sasakyan, mga SUVs, lahat yan. Hindi kayang pantayan nito ng mga jeeps na yan. Pero,
Ang ending, sila nga po yung nasampulan dahil pangit na po sila, hindi na po sila safe. Yan. Tama naman po yun, hindi na safe. So sabi nga nila, may mga hold-upan pa dyan, may mga snatching pa dyan, o yun ang sinasabi ng iba. Di ba? Yun, police matter na po yun. Okay, so ito na, napahinga na sila. Wala naman silang trabaho. Ngayon, kaya ko naman po isining ito, at yung umpisa po natin, itong Department of Justice ng Amerika, pinagbayad itong si Cummins ng $1.6 billion at meron pang $325 million doon sa pollution remedy. Ayan, pollution remedy. Paano naman dito sa Pilipinas? Paano naman yung pollution remedy na araw-araw na produce nitong mga malalaking establishments na to, nitong mga kumpanya na to? Paano naman yun? Di ba? Kung sakali po na may gagawa ng batas para isaksak ulit doon sa ating Clean Air Act na pagbayarin itong mga araw-araw na nagpo-produce ng pollution, yung makukuhang penalties doon, yung makukuhang pera doon, ibigay mo dito, itulong mo dito sa modernization. So ngayon, pag itinulong sa modernization, bilyon-bilyon din po ang makukuha dito kasi hindi mo naman to pwedeng itigil Tuloy-tuloy pa rin yan Ang buhay sa condominium, tuloy-tuloy. Ang buhay sa mga malls, tuloy-tuloy. Sa mga hotels, tuloy-tuloy yan. Wala namang mapipigil. So kailangan magkaroon ng fine. At yung mga fines na yon, ilagay mo dito sa modernization para makabili ng mga electric vehicle. So lahat ngayon, itong public transportation na to, electric na, yung budget, yung funds na nakukuha ng mga penalties dito sa mga nagdadagdag pa rin ng pollution, ilalagay mo dito. Hindi ko alam kung pwede yun. Ito naman po, pangarap ko lang. Kasi ako po, ugali ko na, tuwing matutulog ako sa gabi, nangangarap ako. Nag-iisip ako kung ano ba ang pwedeng gawin. Ngayon, mangyayari lang naman po ito kung merong mga mambabatas natin dyan na baka sakali lang. Hindi ko nga alam kung may batas ng ganito, hindi lang na ipapatupad Baka nga po meron na Di po ba? Yung mga nagkokos ng pollution, hindi natin alam. So ngayon, baka kailangan kalabitin lang ng konti. Baka itong mga nagkokos na yan para uminit ang ating atmosphere, hindi po mawawala Sa mga parking ng hotels, pumunta kayo. Sa parking ng mga malls, sa araw, pasukin nyo yan. Napakainit po dyan. Grabe. At yung init na yun, saan ba pupunta yun? Di ba? Lalabas yan kung saan-saan. Pupunta yan sa ating atmosphere. Tapos lahat yan, mga naka-aircon. O yung mga hotels, lahat yan, mga naka-aircon. Centralized aircon yan. Sa mga bahay ng mga mayayaman, ang daming mga aircon yan. Yun yung nagkokos ng init. Yun nga po yung sabi ni President BBM, sabi nga ni President BBM kapag ka hindi nabawasan yung init ng mundo. Dapat na natin baguhin ang ating pag-iisip, ang approach, sa climate change. Sa ngayon, kailangan na natin tanggapin na ang climate change ay nandito na. Tumaas na ang tubig ng dagat. Nag-iba na ang takbo ng panahon. Ang tawag dito sa mga usapin dyan sa climate change is adaptation. Bigyan natin ng halimbawa. 1 degree increase in the temperature, 10% ang mababawas sa ani ng bigas bawat taon. How do you adapt to that? Ang gagawin ninyo, pag-aaralan ninyo na mabuti yung bagong varieties na mas matibay na pwedeng ilipat o pwedeng gamitin kahit na uminit ng konti, kahit medyo tuyot ng konti ang lupa, ito ay nabubuhay pa rin. Mga aanihin natin palay, hindi na nila kakayanin yung init, sabi po ng presidente yan. Kaya ngayon, ang presidente, dahil siya po, yun nandyan sa agrarian, sabi niya, kailangan maghanap tayo ng magandang punla. Yung kayang tiisin yung init na yun para pagdating ng panahon, makakaani tayo. Yan ang presidente natin. Kaya nga po, kung ito pong mga nagkokos ng init na to, mababawasan, di ba? Magandang bagay yun para sa ating climate change, yung global warming. Pero hindi nga mangyayari yun Mas matindi po yung ibang bansa na nagkokos ng problema. Kaya nga po, may mga binuong grupo yan, itong climate change. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging bahagi ang bansa sa board na mamamahala ng Loss and Damage Fund na makatutulong anya para matugunan ang epekto ng climate change. Ito ang naging resulta sa pakikibahagi ng Pilipinas sa Climate Change Conference ng COP28 sa Dubai.
Paliwanag ng Pangulo, malaking bagay ito para sa Pilipinas na kabilang sa mga bansang higit na nakakaranas sa mga negatibong epekto ng climate change. Kaya patuloy anyang magsisikap ang pamahalaan para makakuha ng suporta mula sa ibang bansa upang masolusyonan ang issue ng pagbabago ng klima. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na umabot sa mahigit $700 million ang pledges na pondo mula sa iba't ibang bansa na mas mataas ito sa inisyal na inaasahang pondo. The next step that we are hoping to achieve is to host the fund or damage and loss fund here in the Philippines so that because after all we are very much in the mix when it comes to climate change effects. So I think this is a good development, and we'll keep working to make sure that the Philippines has a very strong voice when it comes to all the issues of climate change, of which we are very severely affected. Paano dito sa Pilipinas? Itong maliliit na tao na nawalan ng trabaho. Baka naman, pwedeng itong mga nagkokos ng pollution na yan, bigyan nyo to. Di po ba? Kasi ang pag-uusapan naman dito, yung climate change eh. Kasi hinto na sila eh. Wala na yung mga jeep nila, face down na. So, wala na yung nagkokos ng pollution. Nga lang, wala silang trabaho, wala silang pera. Wala man lang silang napala yung panahon na ibinabiyahe-biyahe nila, itong mga executives na ngayon. Di ba? So, wala silang napala doon. So, ngayon, ito, namamahinga sila. Wala silang trabaho. So, ito pala yung pwedeng gawin. Yan, malawak yan, napakalawak po niyan. So idagdag po 'yon sa budget ng LTFRB, ng DOTR, ng LTO. Pagka ganun na nangyari, everybody happy yan. Baka po kung itong mga jeepney drivers at tow operators ay mabigyan mo ng magandang trabaho dahil sobrang dami na ng budget mo na nakukuha mo dito sa mga violators ng climate change, ng Clean Air Act, mabigyan mo to ng magandang hanap buhay, baka lahat diyan na magpasukan. Kung ang gobyerno na mismo ang magpapatakbo ng public transportation. Yan, hindi ko po alam kung kung okay ito. Sabi ko, nangarap lang po ako minsan na maging mayaman. Kaya lang, napakahirap po palang maging mayaman. Yan. Ngayon, mahirap din pong maging mahirap. Sa anong paraan po yon? Napakahirap ng buhay ng isang mahirap. So, kung itong mga mahihirap ay matutulungan, kahit konti lang, konting sarap lang na kung makikita mo ngiti niyan. Di ba? At talagang magpapatuloy yung kanilang pamumuhay. Sa tulong, nung itong mga nagkokos na mga pollution na yan, mabigyan ng konti lang naman. Di ba? Sabihin mo na contribution yun na. Kasi sa US nga, merong tinatawag silang pollution remedies eh. Di ba? Pinagbabayad nga si Cummins eh. So ito namang mga nandito na nagke-create talaga para magkaroon pa ng maraming pollutions dito sa atin, sa Pilipinas, konti lang din. Di ba? Ambunan lang to. But air pollution is not just about the air that we breathe outside. Even inside our homes and buildings, one may be exposed to polluted air that may cause sickness, even death. For instance, it's not safe to be exposed to smoke from burning wood during cooking. Mga kapatid, tulungan po sana tayo ng Diyos at maging maayos po sana ang pamumuhay natin. Habang lumilipas ang panahon, pabigat na pabigat ang buhay. Hindi niyo po ba napapansin? So sana ang buong Pilipinas, magkasundo-sundo tayo para pagdating ng mas malaki pang problema, talagang tayo ay isang bansa, isang diwa. Magandang gabi po sa inyong lahat.